So hello guys, welcome back again to my YouTube channel. Sa video na ito guys ay ito yung ating part 2 ng ating pag-layout ng ating header hole sa ating lateral Y. So kung napanood niyo yung ating part 1, yun ay ang ating calculation at kasama na doon yung ating formula kung paano natin kinalculate yung ating mga measurement sa paggawa ng ating header hole sa ating lateral Y. So sa part 2 na ito, ituturo ko po sa inyo ang actual marking kung paano at saan tayo magsisimula. So ito yung ating previous na ginawa na lateral hole calculation. Ang layout na ito ay itatransfer natin dito sa ating pipe. Panoorin nyo lang guys at tapusin nyo lang ang video na ito upang manawaan nyo at maintindihan nyo kung paano tayo magmamarking. So let's start guys. So guys, nakuha na natin yung ating marking sa ating vertical line at sa ating horizontal. So ngayon guys, itong ating layout, dito tayo nagsimula sa bandang kanan. Guys, kung yung ating lateral ay direksyon niya is pakanan, dito tayo sa kanan magsimula. Kung ang direksyon naman niya is pakaliwa, dito tayo magsimula sa kaliwa. So ganyan lang guys, dapat natin tandaan yung ating direksyon ng ating lateral. So dito sa ating example, dito tayo nagsimula sa kanan papuntang kaliwa kasi yung direksyon ng ating lateral is pakanan. Okay, so start tayo guys. So ang una-una natin kukuhanin itong ating horizontal line distance. So sa ating 30 degree, ito yung ating measurement, 26.45. So simula dito sa 0, ito yung ating 0, simula rito hanggang dito is 26.45. So susukatin natin itong ating 60 degree, 50.52, simula rito hanggang dito 50.52, at sa ating 90 degree is 63.14. So lagi tayong magsisimula sa 0 papunta doon. So dito naman sa pababa, kung anong measurement dito ay ganun din yung measurement dito. Mamarkahan natin. So ayan na yung ating marking guys. So nakuha na natin yung ating marking sa ating horizontal line. Inyahan natin yan. Lagyan natin ng horizontal line. So ngayon guys, nakuha na natin yung ating mga marking sa ating horizontal line. So sa ating example ay nag-divide tayo ng ating pipe division sa 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ito na yung ating 0. So ito ating 0, ito naman yung ating 30, dito naman 60 at 90. Yan. Dito ganun din, 30, 60, 90. So yung ating measurement sa ating 30 degree is 26.45. Simula rito sa 0 hanggang dito. Yan, 26.45. So sa ating 30, simula rito hanggang dito. Hanggang sa ating 90 na 63.14. So lagi tayong magsisimula dito sa ating 0. So ganon din dito sa baba. So ngayon, kukuha tayo ng ating measurement sa ating vertical.
Kung sa ating horizontal ay dito tayo nagsimula measurement. Sa atin naman vertical ay dito. Dito tayo magsisimula papuntang kaliwa. Simula kanan papuntang kaliwa. Kasi yung ating direction ng ating lateral is papuntang kanan. Yan. Kung papuntang kaliwa naman, ang ating magsisimula tayo ng ating marking ay dito sa ating kaliwa. So, okay. So, mamarkahan natin yung ating vertical. So, ito yung ating vertical. Yan. 30 degree. Yan. Simula rito is 15.73. Yan. Lagi pa rin tayong magsisimula dito sa ating 0. Hanggang sa 60, 57. Sa ating 90 is 103.6. Sa ating 120 is 129 mm. Sa ating 150 degree is 140. Sa ating 180 degree is 144. So, lagi tayo magsisimula dito sa 0 sa pagsusukat natin papuntang kaliwa. So, ating kukuhanin yung ating measurement. So, yan guys. Yan na yung ating measurement sa ating vertical line. So, ngayon, ating i-wrap around para makuha natin yung ating mga intersection point. Mayroon tayong reference. So, atin itong i-wrap around. So ngayon guys, nakumpleto na natin yung ating mga markings sa ating horizontal at dito sa ating vertical. So dito sa baba, sa ating vertical, ito yung ating 30 degree. Ito yung ating 60. Ito yung ating 90, 120, 150, 180. Dito sa pinaka-last. Yan. So, nakuha na natin yung ating mga measurement dyan. So remember guys, dito tayo nagsimula sa kanan kasi yung ating direction sa ating lateral is pakanan. So ngayon, lalagyan natin ng point yung kanyang mga intersection para mayroon tayong reference sa pag-connect ng kanyang mga markings na mga linya. Dito tayo magsisimula sa 0. Yan. So ngayon guys, nilagyan na natin ng point yung kanyang mga intersection. Yan, dito simula sa 0. Yung horizontal at yung ating vertical ay nag-combine na dito sa point na ito. Yan. Lagyan nyo lang ng point yung ating mga intersection. Yan, dito, yan, sa square na yan. Yan. Dito sa ating 60 degree at 90 degree. Yan. Yung mga point na yan. Yan yung ating i-connect na line. So ngayon, i-connect na natin yung mga line na yan para mayroon na tayong linya, reference sa pagbubutas. Yan na yung ating layout ng ating lateral hole. So ito na yung ating mga markings, kinunik na natin sa ating mga point. So ganyan na yung itsura ng kanyang butas. So makikita nyo. Ayan, sundin nyo lang yung ating pagmamarking kung saan tayo nagsimula. Ito yung ating horizontal, ito yung ating vertical.
So papakita ko sa inyo guys, meron tayong example dito na lateral kung insakto ba yung ang kanyang nilayout natin na butas. So ito yung ating example na kinating na lateral Y branch. So ito pa lang ating ginawang lateral hole is equal kung ano yung ating branch, ganun din yung header. So itong marking na ito ay ito yung marking sa ating inside ng ating branch. So i-try nating i-fit up. Yan. Makikita nyo dito yung ating marking ay doon siya nagsukat sa ating inside diameter dito sa ating branch. So ganyan lang guys yung ating pag-layout ng ating lateral hole header. So kung medyo mahihirapan man kayo sa pag-intindi, pwede nyo panoorin ulit itong ating video para maintindihan nyo ng husto yung ating mga explanation doon. So ganun lang mga boss yung ating pag-layout ng ating lateral hole header sa ating lateral Y. So kung meron po kayong mga katanungan about sa video na ito, ay pwede po kayong mag-comment sa akin dyan sa ating comment box. Kung meron din naman kayong mga request na gusto nyong ipagawa, kung kaya kong gawin, ay gagawin ko yan. So mga boss, kung medyo nalilito kayo sa ating explanation doon sa ating part 1, ay pwede nyo pong panoorin ulit yung ating video at para maintindihan nyo ng mabuti. Dito sa ating part 2 ay pinaliwanag ko sa inyo at kung saan tayo magsimula sa ating pagmamarking. At sana meron kayong nakuhang aral at sana nakatulong ito sa inyo, itong video na ito. So yan lang mga boss at I hope magamit ninyo ito sa inyong mga trabaho. So maraming salamat sa inyong pagpanood at mabuhay po kayong lahat. God bless. Thank you.